Ang binigay po sa akin ng Lord na verses is John 13:34 and 35. Nung binigay po ni Pastor sa akin yung privilege na mag-prepare ka ng message, gusto ko pong hingin yung kanyang na-prepare kasi nag-prepare na po siya. Pero hindi po ako nagkaroon ng pagkakataong aralin kasi nandito nga po ako na nagre-recording po kami kagabi. So habang nakikinig po ako sa mga nagpipreach kagabi, the Holy Spirit gave me these two verses. And I really love the Holy Spirit for this kasi lagi niya akong binibigyan ng ganitong pagkakataon o karanasan. At sabi po dito, John 13:34 to 35, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." At pinamagatan ko po itong, make Christ's love famous. Amen? Pasikatin natin ang pag-ibig ni Jesus. 'Di ba? Bakit? Kasi ito po ay commanded. Love is being commanded. Sabi ko, Lord, pag-ibig lang yan, ba't ikaw command pa? Because tayo po na tao, hindi po normal sa atin ang magmahal ng tama. Tayo ay limitado sa konsepto ng pag-ibig. Amen? Limitado po tayo. So we need to understand bakit kinocommand ni Lord. Kailangan nating maintindihan, ano ba yung uri ng pag-ibig na sinasabi ni Jesus at this time? Background po ng storya. Ito po yung after na binetray ni Judas si Jesus. Ito po yung time na yon. So wala na si Judas sa eksena. Kausap niya yung mga disciples at sabi niya, konti na lang ang panahon na makakasama niyo ako. Sabi niya, at magpapalitan na siya ng glorified na katauhan, ang Panginoong Jesus. Mag-glorify na siya kasi mapufulfill na niya yung kalooban ng Ama, which is to die on the cross. Amen? So, yun yung nangyari. Tapos, dun sa eksena ng John 13:31 to 38, nabanggit din doon na ano ba yung deny sa Tagalog? Itatanggi ni Pedro si Jesus. Darating yung time, mismo si Jesus, sinabi niya kay Peter in verse 38. Kasi sabi ni Peter, Lord, never. Diba? Hindi kami aalis. Di ka namin iiwanan. Sabi niya. Pero sabi ni Jesus, pag tumilaok ang tandang, 3, ikatlo, pagkakaila mo ko. Amen? So parang siguro puzzled si Peter nung time na yun. Ano? Pero dun sa gitna nung 31, verses 31 to 38, may sinabi si Lord, it is tagubilin. Ito ay bilin ni Lord sa kanyang mga disciples kasi nga aalis siya. Ba? Aakyat na siya sa kanang trono ng Ama, matatapos na yung kalooban ng Ama, which is to die on the cross, malapit na matapos. So nagbibilin na si Jesus sa kanila. So, love is commanded. A new command I give you, sabi niya. And what is that command? Pakisabi sa katabi mo, love. Amen. Love is, sabi, meron siyang part na noun siya. Diba? So, you will use it grammatically as noun. Pero, it is really meant for action. Love is really meant to be expressed. Lagi siyang dapat na ina-act. Yung new command, bakit sinabi ni Jesus na new? Diba? New ba talaga yan? Parang hindi naman convincing na yan ay bago. Kasi diba, almost everybody knows na dapat magmahal. Pakisabi sa katabi mo, alam mo ba na dapat nagmamahal? Anong sagot? Opo, di ba? Pero bakit sinasabi ni Lord, a new command I give you, love one another? Meron siyang gustong sabihin ng another level of loving one another.
Meron siyang tinuturo na loving one another kasi paakyat na siya, no? Matatapos na yung kalooban ng Ama sa kanya, namamatay siya sa cross. Tapos, it is a part of Jewish tradition. Kasi naalala nyo, yung magkakasama sila, may baon sila, they share their food. Meron silang ganong practice, meron silang ganong tradisyon ng mga Hudyo. They always share what they have. Kapag sila ay nasa templo, talagang family bonding yan kasi nga parang annual eh. Jewish tradition, annual, pupunta sa templo yan. Lalayo yung mga pinanggagalingan, iba-ibang tribo. So talagang family bonding yan, parang reunion. Kasi nga annual. But they have their prayer, no, sa bahay nila. Kaya lang, may annual silang gathering. And meron silang ganong culture na they share. They share whatever they have, they share. So it's part of Jewish tradition na magmahal. So ang human concept ng love, para sa tao, it's a feeling of strong attraction and emotional attachment to a person, animal, or thing. So sa tao, ang ibig sabihin ang concept ng love is, ito yung meron kang strong attraction dun sa tao. Gusto mo siya. Diba? Nabibighani ka sa kanya. There's something na naa-attract ka sa kanya and may emotional attachment ka. Diba? Minsan, pagka nakakarinig tayo ng sweet words, diba? Parang may ganon. May emotional attachment tayo. Yun daw yung concept ng human concept, no, sa tao. Tapos, ano sabi? To a person, animal, or thing. So, may pagmamahal pala sa hayop. Sino may mga pets dito? Ang hirap magkaroon ng pet, no? Pagka namatay, yung emotional attachment mo, talagang nasusugatan ka. Napakasakit. Kasi, ako po'y dumanas na ng ganon. Ilang beses na po akong dumanas ng ganong karanasan. Kasi nga, you put emotional attachment to the pet. Diba? And thing. Pwede rin pala bagay. No? Diba? Galawin mo na lahat. Huwag lang ang buhok ko. Diba? Everything na pinapahalagahan mo, na ayaw mong ipapakialaman ng iba, you put love into it. Human concept. Diba? Human concept yung love doon. Napakadali daw magmahal sa mga taong parang kakampi mo. You speak the same language, yung madaling mahalin. Pakitingnan mo yung katabi mo kung madaling mahalin yan. So madaling mahalin kapag nagja-jive kayo, nag-agree kayo, di ba? Napakadali lang yun mahalin. Tapos medyo mas mahirap kapag lahat mamahalin mo sa family, sa community. Di ba? Sabi nga nila, pag may relationship, automatic may love. Pero kung kukunin natin yung concept ng talagang love, hindi eh. Because action yan eh. It's acts of kindness. Love activities. May love activities yan eh. And if we are not really exerting effort, maybe hindi natin mahal. Diba? Kasi hindi naman tayo nag-exert ng effort for that. Yung mga katabi nyo ba, tingin nyo, may pagmamahal? So alam nyo, kondisyon ng kalagayan ng tao is kailangan niyang makatanggap ng pagmamahal para makapagmahal din siya. Kasi yun yung basic, no? Para meron kang panggalingan, para may magawa ka, may panggagalingan ka. May pattern. So naranasan mong mahalin, kaya doon ka rin kumukuha ng example para makapagmahal sa iba. Kaya lang, dahil yung concept ng tao ay limitado, nahihirapan tayo. So, it's easier for us to love those who are more loving and lovable. Pero yung mga tao na parang ang weird,
Para yung mga tao, lagi tayo nade-disappoint. Parang hirap tayong mahalin sila. Amen? Hindi porke kapamilya mo, siguradong mahal mo. Diba? Parang napaisip kayo doon, ano? Kasi minsan, sinasabi niya, asawa kita, kaya mahal kita. Wala nang tanong-tanong. Hindi po yun automatic. Because it's activities. Amen? Kaya nga mahalaga po sa atin na hindi lamang yung human concept ng love ang maintindihan natin, kundi yung God kind of love. The love of Jesus Christ for all of us. Doon manggaling yung hugot natin of how we will love people. Yun yung sinasabi ni Jesus sa atin eh. So, I command you, this is a new command, love. Sabing ganun, minsan, tatanungin tayo, no? Bakit kailangan magmahal? Bakit nga ba kailangan magmahal? Kasi, sabi ni Jesus, magmahal. Yun ang pinakamatinding, sagot. Amen? Hindi siya optional. It's a command. It's a command na tayo ay magmahal. Pero alam niyo ba, according kay Martin Luther, sabi niya, peace is not the absence of war, but the presence of justice. Our world changes when justice prevails. So what do you mean by Jesus na sinasabi niyang new command? Ang ibig niyang sabihin na magmahal ka justly, fairly. Yes, every day nakakagawa tayo ng mga unfair treatments sa mga tao. Unfair na pagsasalita, unfair na kilos. Yung mabilis tayong naniniwala sa sinasabi ng iba. Tapos, we make judgments out of the chismis, out of the chika-chika, then you make your judgments, sumama na yung loob mo, pero wala ka pa namang investigasyong ginawa kung gaano ka totoo. Diba? Ganun na ganun na yung nangyayari. So, ang ibig palang sabihin ni Lord sa love one another is, magkaroon kayo ng fair treatment for everyone. Give justice to everyone. Let their voices be heard. Kanina, nilagay ko sa note ko, love does not demand on its own way. Hindi pwedeng you would be proud because you love so much. Magaling ka mag-express ng love. Kaya magde-demand ka na. No. Love does not demand its own way. Nasa 1 Corinthians po yan. Love does not demand its own way. It's never manipulative. It's never lording. Hindi siya nagmamanipulate ng tao. Pagmamahal na galing sa Panginoon is justice and peace. So ito pala yung sinasabi ni Lord ng new command niya. Yung level ng pagmamahal is justice and peace. Yung pagmamahal mo hindi nakakasakal. Tapos minsan, pag nagsasalita tayo, naka-offend tayo, tapos hindi pa tayo pinapatawad, minsan sinasabihan pa natin yung tao na yun na, uy, sabi sa Bible, magpatawad ka, grabe ka, hindi ka nagpapatawad. We demand our own way. That's not love. Love is respect sa proseso ng tao na yan. You just pray. Alam niyo ba na the more you expect, the more you become disappointed? Bakit tayo masyado nasasaktan? Ang taas kasi ng expectations mo. Pag hindi na-meet, disappointed ka na. I think that's not love. That's not fair. Because
Alam mo tao, iba-iba. Iba-ibang dealing ng Lord dyan. Iba-ibang kapasidad ng tao. Di pwedeng yung katwiran mo na lang. At wala na makakabali. Hindi po eh. So ang ibig palang sabihin ni Jesus dito is justice and peace, kind of love. Fair treatment for everyone, that's love. Imagine, no, kung mangyayari ito sa Pilipinas. There are 4 types of love in Greek. So, isa-isahin po natin. Ang eros po, it is a romantic love. Ibig sabihin, pagmamahalan na may kasamang sexual intimacy. So, pang mag-asawa lang. Pakisabi sa katabi mo, ang eros love ay pang mag-asawa lang. Take note. Amen. So, it's not bad. Diba? Pero, accordingly, pang mag-asawa lang. Pangalawa, philia. Philia is a platonic love. Friendship with affection, pero no sexual connection. Hindi humahantong sa sexual. Diba? Pagmamahalan ng magkakaibigan na hindi humahantong sa sexual connection. That's philia. Magkakapatid, diba? Magkakaibigan. Pero hindi nagiging sila. Diba? Hindi nagiging sila. That's philia. Pero pag naging sila at naging friends with benefits na, ay naging eros na. Bad eros. Kasi it's never intended for hindi kasal. So unmarried couples. Okay? So pragma, another type of love, pragma. Ito naman yung endless love between a married couple. Diba? Endless love, yung hindi humahantong sa paghihiwalay. Because they always exert effort to understand each other, to listen to each other. Wala namang mag-asawang hindi nag-away. Meron ba dito? Pakitaas kamay, hindi kayo nag-away ever. Kahit kami ni Pas. Away ba ka mo, pastora? Meron naman talaga. O kaya normal na. Kasi nga, different people, different personality, tapos magsasama, sobrang adjustment. Diba? Sobra yung adjustment niyan. Pero, when it is pragma, when is it pragma? Kailan nagiging pragma yon? Kapag ka nag-e-exert sila ng effort, na hindi sila humahantong sa biglang, ayoko na nga sa'yo, hiwalay na tayo. Yung sumuko na, ang pragma love is hindi sumusuko. Love na hindi sumusuko. Amen? Kasi endless yung love niya eh. So love niya yun, no? Pero pagdating sa agape, it is the highest form of love. This is the love of God. Agape is the love of God. Amen? Pagmamahal ng Diyos sa tao. So it's never from us. Hindi galing sa atin, galing sa Diyos. Amen? Galing sa Diyos. And little by little, yung pagmamahal ng Diyos na nararanasan natin, dahil nararanasan natin, nagkakaroon tayo ng picture how it is to love others. From that love na naranasan natin kay Jesus. Amen? So, doon nagkakaroon ng hugot ang pagmamahal. So, ano ba talaga yung pagmamahal? Sa Corinthians, yung church po sa Corinto, sila po ay madalas mag-away at magtalo-talo. Sila po madalas ay ang tawag dito, nagdidiskusyon, nagtatalo, they always have arguments, they always have issues, patalinuhan.
Alam mo, tinuro sa kanila ni Paul, 1 Corinthians 13, 4-8. Okay, basa natin. Ano ba yan? Sinasabi dyan. It's about love. Diba? Kaya si Pa, sabi niya, wag nyo tong gagawing context sa mag-aasawa, sa magpapakasal. Diba? Kasi nga, galing yung context, galing sa conflicts. Kaya kumbaga, nainis sa kanila si Paul, tinuruan sila. Kasi, normal sa atin na may conflicts, pero hindi ibig sabihin nun walang love. Nangangatwiran tayo, no? Pero, yung effort na galing sa Panginoon na love, yun yung sinasabi dito sa verse. Ano sabi? Basa tayo. Ano yung una daw? Love is patient. Pero tayo, high blood. Ang bilis natin pumitik. Lalo na ngayon, mainit. Nabilis ma-high blood ngayon kasi mainit. Amen? Medyo sira po yung aircon natin dito, kaya please bear with us. Mayroon po dyan, si Pastor binili na mas malaki na aircon, kaso hindi maipalit dahil mas malaki yata yung kaha. So, sabi mo sa katabi mo, we love this church. Kahit mainit. konting pasensya. Love is patient. Hindi ka agad nagko-conclude. Merong time na binibigay para marinig ang version nung ka-conflict niya. Yun ang tunay na pag-ibig. Ano sunod? Love is kind. Dapat mahal mo ko kahit sino ako. Ganito na ako Tanggapin mo ako kung sino ako. No, there is kindness into it. May pinanood po akong pelikula. Sikreto nyo na lang sa akin mamaya kung tanongin nyo ako kung anong title. Pero may pinanood po akong pelikula. Yung nanay niya namatay. Pero naaalala niya yung bili ng nanay niya. Kasi isa sa mga requirements niya bago niya makuha yung inheritance niya is find true love. At may 4 questions. Kapag yes ang tanong, dun sa 4 na tanong, yan na yung true love. Unang tanong, is he kind? Kaya yung mga single dito, ha? Nakaka-relate ba? Kind ba? Siyempre, yung kindness na yun, Christian yung sigurado, ha? Non-negotiable na po yun. Okay. Is he kind? Pangalawa, tanong, can I tell him everything from my heart? Pwede ko bang masabi sa kanya? Pwede ba akong magtiwala sa kanya? Sa kung sino ako at kung ano yung pinagdadaanan ko. Diba? Talagang, ibig sabihin, willing to listen pag ganon. Niisip ko yung pangatlo Parang nalimutan ko na yata. Pero yung pang-apat, namunta tayo sa pang-apat na, limutan ko yung pangatlo. Mamaya maalala ko din yan. Yung pang-apat, babae kasi ito sabi niya, nakikita mo ba na siya ang magiging tatay na magiging anak mo? Di ba? Parang maganda no? Ayun, naalala ko na. Naglilista talaga sila Yung pangatlo, is he bring out the best version of myself? Does he bring out the best version of myself? Lumalabas yung galing ko? Lumalabas ba yung galing ko? Dahil sa kanya? Yung potential ko? Amen? Ang hirap pag ang relationship, one way lang. Siya lang yung magaling.
ikaw wala, hindi na lumalabas yung galing mo. Di ba? It's kind. Mahinahon. Ano pa? Sige, ano pa yung sabi dyan? Hindi mainggitin. Hindi mapagmalaki. Hindi mayabang. Di ba? Hindi nang babastos. Or nang bubuli. Hindi self-seeking. Hindi mabilis magalit. Hindi nagtatanim ng mga mali. Yung iba may listahan ng mga mali eh. Ikaw naku, kumota ka na. Ba? Ang linaw eh. Malinaw ba? Hindi daw nagre-record ng mga mali eh. Oh, love does not delight in evil. Hindi natutuwa. Hindi natutuwa na napapahamak yung kanyang partner. Yung minamahal niya, hindi natutuwa na nagiging addict. Na nagiging alcoholic. Hindi natutuwa na nasa masama. Hindi natutuwa na tinatagalan natin na makipag-live-in. Ayusin natin yung relationship. That's not love. I tell you, this is love. It keeps no record of wrong, doesn't rejoice in evil. And everything na ayaw ni Lord, it's evil. It's in the Bible. You read your Bible. Bible po yung nagsasabi sa atin na kapag hindi gusto ni Lord yun, that's evil. That's the practice of evil. Pinapayuhan ko kayo bilang nanay nyo sa pananampalataya. Huwag na nating pahabain pa yung mali sa buhay natin. Ang totoong pagmamahal, tinatapos yung mali. And ano sabi niya? But rejoices with the truth. Ang kinagagalak natin ay yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon sa atin. Doon tayo nagre-rejoice. Hindi tayo nagre-rejoice sa mali. Hindi tayo nagre-rejoice sa mali. Ano sabi niya? Always protects. Always trust. Always hopes. Nakarinig ka lang ng hindi maganda doon sa minamahal mo dahil pinapasama ka. Wala na yung trust agad? Naniwala agad? Meron bang perfect chismis? Meron na bang survey na may perfect chismis? Lahat ng details. Saktong-sakto kung paano sinabi. Siguro meron pagka ni-record. Tapos parinig na lang yung recorded. Perfect yun. Hindi na siya magsasabi kasi ni-record na niya. Diba? So, always trust, always hopes, always perseveres. Alam niyo kung may pagkakamali ang isa't isa sa atin, when we love from Christ's love, we would be patient with them. Kahit gaano pa sila kasama. We will pray, Lord. Bigyan mo siya ng pagkakataon, maitama niya yung buhay niya. Bigyan mo siya ng pagkakataon. We never condemn people. Wala ka ng pag-asa kasi ganyan ka. Hindi ka katulad ng kuya mo, hindi ka katulad ng ate mo. Sometimes, unfair treatments comes inside the church, from the church. Huwag na tayong lumabas. Minsan sa loob mismo ng simbahan. We condemn people. We don't give chance to people to change. That's love. Being patient. May nagsabi sa akin before, umaasa ka pa ba na magbabago yung tatay mo? Napatingin ako maigi, sabi ko, opo. Kasi yun po yung prayer ko eh. Inaabangan ko po yun. Bago namatay ang tatay ko, naging active pa siya sa cell group.
Amen? Ikaw ba inaasahan mo na magbabago? Yung mga tao na parang hindi pa nagbabagong ka ngayon? Alam niyo ba na ang pagbabago, araw-araw nangyayari yan? Amen? Araw-araw po nangyayari yan. Araw-araw, the Lord is bringing out the better version of ourselves. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Lord na makaunawa sa bagong itinuturo niya sa atin. Because He loves us so much, inaayos niya tayo. That's discipleship, bringing people back to order. Amen? Merong isang kabataan, pinuntahan namin nung nakaraan. Sabi niya, sinumbong nung nanay, sabi niya, Pas, ano yan? Pagka may test, diyan pumapasok, nagkakasakit. Meron bang ganun dito? Pagka daw may exam, may nakaschedule na sakit. Hindi masakit ang ulo, masakit ang ipin, masakit ang tiyan. Kinausap ko siya. Sabi ko, harapin mo yan. Sabi ko, may pangarap ka ba? Opo. O, harapin mo yan kasi hindi na mauubos yan. Laging may test. Ay, harapin mo na lang. Kaya mo yan. Di nakatitig siya sa akin. Oh, harapin mo yan. Kaya mo yan. Sabi ko, matalino ka naman. Kaya mo yan. Opo. Because that's love. Ang hinahanap mo sa tao, yung better version ng sarili niya. And you're praying for that. Hindi yung, wala nang pag-asa magbago yun, talamak na yan. Ano pa sabi dyan doon sa love? Ano sabi doon sa love? Always hope, always perseveres, nagtsatsaga. Love never fails. Doon na lang po matapos. Doon na lang po natin tapusin yun. Love never fails. Because it always give hope. Lagi siya nagbibigay ng pag-asa. Kaya, yung mga single dito, kailangan ang hugot nyo, love the Lord. Ma-receive nyo yung paano kayo mahalin ng Panginoon. Para hindi madamay sa kalokohan nyo, yung mamahalin nyo, sinagot kayo. Tapos yung hugot nyo, hindi love ni Jesus. Kawawa naman, madadamay. Kaya bago tayo manligaw, mga lalaki, mga binata, bago manligaw, be sure you are full of the love of Christ in your life. Kasi that will be a reminder of you na hindi mo dapat dinidisrespect yung mamahalin mo. Love like Jesus. Sabi ni Jesus, as I have loved you, so you must love. Paano ako nagsakripisyo? Paano ako nagmahal sa inyo? Paano ko kayo pinagtiyagaan? Si Judas ba, nung pinagkanulo niya si Jesus, sinabi ba niya kay Judas na, I hate you. Si Judas, siya ang nagpakamatay. Siya ang lumayo kay Jesus. Never siyang pinalayas ni Jesus. Kahit ganun ka-worst yung sitwasyon. Paano magmahal si Jesus? Unti-unti. Yes, we're not perfect. Ang dami nating mali. Ang dami natin minsan pagbagsak, pagdapa. But it doesn't matter. Let's go back to the love of Christ in our life. Everything will change. Amen? Ma-inspire ka. Kahit may pinagdadaanan ka, you can still preach. You can still share the word of God to other people. Pastora, ayoko mag-share. Bakit? Pinagdadaanan ako eh. Ha? Is that the main part of your life? Yan ba yung focus ng buhay mo? Na kapag may pinagdaanan ka, hindi mo na i-share yung love ni Jesus? The more that we are experiencing these things, the more that the love of Christ will shine out. Kapag inilaban mo. Kasi siya yung standard eh. Amen? Siya yung standard. Di ba ako galit ha?
Love one another. You must love one another, specifically to those who have been with Him, with Jesus, throughout His ministry. So ito yung inner circle ng kanyang followers. Amen? So yung mga disciples ni Jesus, o yan na, magtratuhan kayo ng tama. Yun na ibig sabihin ni Jesus, love one another. Be fair to one another. Bring justice and peace to one another. Help someone makareceive nun. Amen? And lastly, love makes Jesus' disciples known to the world. Love makes Jesus' disciples known to the world. Sabi ni Jesus, makikilala kayo na galing kayo sa akin kapag marunong kayong magmahal sa isa't isa. Ano uli yung love level na yon? Justice and peace. So when we share that to people, that's because the love of Christ dwells in us. At yun yung pwede nating ibahagi sa iba. Everyone will know me if you love one another. Grabe, no? Doon sa pagmamahalan pala ng mga magkakapatid sa pananampalataya, na nagtatratuhan ng tama sa isa't isa, ang maniningning ay si Jesus. Ang makikilala ay si Jesus. Ba may pangarap ba tayong sumikat? Pasikatin natin si Jesus. Hindi mo akalain magiging sikat ka rin. Kaya unahin muna natin pasikatin yung pagmamahal ng Panginoon sa lahat. The love of God never condemns us. But the Holy Spirit convicts us. Not because He condemns us, but because He wants us to go back in order. Ayusin tayo. Sino dito aamin? Dami pang aayusin sa Kanya. Hanggat may aayusin sa atin, receive lang natin yung love ni Jesus. Panindigan lang natin yung love ni Jesus. All of Jesus' disciples will be known by their loving acts to others. So, ibig sabihin, love is action. Jesus, para kay Jesus, hindi po ito sweet, sentimental feeling. Para kay Jesus, love is not a sweet, sentimental feeling. It's not just, Hindi lang ganon. Kundi para kay Jesus, it meant action. May pinaplano kang something good para maging better yung taong yan na mahal mo. Amen? Sometimes may correction dahil mahal mo eh. Pero with tenderness, it meant actively loving, putting one's love into real world activities. Pamamaalam ni Jesus sa kanila ito, pero ito ay bilin ng kahinahunan at habag. Amen? So, pakita natin, ang conclusion natin is, make Jesus love, Jesus, apostrophe, famous. Love one another. Amen? Can we all stand? Yung Tagalog po, di ba may sabi niya, mahal kita. Yun, di ba? So, awitin natin yung mahal kita. Kailangan muna yung relationship natin kay Jesus yung maayos. Kasi we cannot love people kapag wala tayong hugot mula sa pag-ibig ni Kristo. Amen? The Lord is speaking to every one of us. Alam niyo bang life is too short? Pakaiksi ng buhay. Spend it with the Lord. Spend it with Jesus. Spend it with His love. Maaring hindi tayo marunong magmahal pabalik sa Panginoon, no? Sa pag-ibig niya sa atin, hindi natin kayang ibalik ng ganong level. But we could start learning to love the Lord back. Amen? Sige, let us worship the Lord. Sabihin natin sa Panginoon ang awiting ito. Sabihin mo yan sa Panginoon. Walang hanggan ang iyong biyaya,
buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sige lang, awitin mo. Kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Pagbulay-bulayan mo ang pag-ibig ni Kristo para sa iyo. Mula sa aking pagmulat Pag-ibig hanggang sa ng pag-aayos sa buhay natin. pag-awitin ko Ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang dinig mo, Yes, Lord. siyang gabay sa kasakitan. Thank you for healing us every day, Lord. Sa gitna ng kadiliman, ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, at ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. May pangungusap ang Holy Spirit ngayon sa oras na to. Pwede bang magpalakasan tayo ngayon sa isa't isa? Pumunta tayo sa mga tao na may pagpapakumbaba at pag-amin na sorry kung may unfair treatment ako sa'yo. Merong hindi tama na nasabi ako o sarcastic na nasabi ko sa'yo, patawarin mo ko. And be willing to forgive. Sige po, pwede na po tayo magsimula. Yes. Mga leaders, kayo yung mag-start. Yes. Hallelujah, Lord. Just go to people. If you're convicted, go to them. Hallelujah. Sa mag-asawa,
we can ask forgiveness from one another. Hindi kita inintindi, hindi ko pinakinggan yung sinasabi mo. Patawad. Yes. Just roam around, just roam around. Yung leading po ng Lord, sundin po natin sa oras na ito. Hallelujah, Lord. Kung feeling mo naman, nasaktan ka, pwede kang magpatawad, pumunta ka dun sa taong yon. Let's unload baggages in our heart. Let's move freely with all the love of Christ in the midst of us. Naniwala ako sa sinasabi against you, patawad. Naapektuhan ako sa sinasabi against you, patawad. Come on, let's enjoy this moment right now. Hayaan natin ang Holy Spirit mapakinggan natin. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Patawad kasi masyado ako nag-expect sa'yo. Kaya disappointed ako. Patawad kasi tinuring kita na bawal magkamali. Kaya tuloy natitisod ako kasi nakikita ko yung mga mali mo. Hallelujah, Lord. At ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Kay mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko kabutihan ng Diyos. Pwede po ba maghawak-hawak tayo ng kamay? Let us pray. Let's pray. Connect po tayo sa gitna. Let's connect. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo na nagbibigay sa amin ng buwelo para mag-improve, ma-develop, makasunod sa iyo. Salamat sa buwelo, Lord. Espiritu ni Kristo, banal na Espiritu, salamat po na sa kabila ng aming mga pagkukulang, mahinahon niyo kaming tinatama at binibigyan ng pag-asa. Salamat po, Lord. And Lord, tulungan niyo kami na matuto, Panginoon, araw-araw mag-exert ng effort to love one another as Christ has loved us. This we pray, Lord, in Jesus' name. Amen. Pakihag nga ang isa't isa. Yan. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, pwede mag-asawa.